Walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Nakakatakam, kaaya-aya, at talaga namang nakakapaglaway ang all-time favorite nating chicharon. Pero paano kung ang malutong nating Filipino snack, dugyot pala ang pagkakagawa? Ang pag-aksyon ng resibo mamaya na! Ganyan po kayo gumagawa. Pinilit buksan ng gate, inakyat ang bakod at sinalakay ng mga operatiba ang isang bakay sa Imus, Cavite. Uga daw kasi ito ng mga Chinese national na nasa likod ng isang love scam. At ang mga ginagamit daw ng mga dayuhan para makapanloko online, mga Pinay. We will search for any drugs. Yes. Ano pa kaya ang matatagpuan ng mga operatiba sa loob ng bakay na ito? Ano bang reklamo bibigyan tugon? Bawat hinaing at problema kakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Bakit nakapon ako po sa Emil Sumangil? Carry nyo bang pumapak ng chicharong dugyot with putok-batok feels on the side? Crunchy on the outside pero dirty pala on the inside. Mga pagawa ng chicharon sa Tarlac, mekos-mekos na sa kadugyutan. Agosto nitong taon, nakatanggap ang Resibo Action Center ng isang nakabibilaok na tip mula sa isang netizen. Sobra na po ang perwisyo, ang daming langaw at sobrang uso. Sa pinadalang mga litrato at videos, makikitang nakabuyang-yang lang ang mga chicharon sa isang trapal na inilatag sa sahig. Sa unang video, makikita ang isang lalaki na walang damit pang itaas habang naghihiwa ng mga karne ng baboy sa labas ng kanilang bahay. Ang mga langaw, happy at hindi na makapaghintay. Favorite nyo rin ba yan? Sa isa pang video, may lalaki namang nagcha-chop-chop na mga lutong chicharon sa sahig. Kuya, hindi po ba uso ang chopping board dyan? Nakaka-high blood naman po yata yan sa kadugyutan. Kaya ang panawagan ng netizen sa resibo. Ayaw naman namin sila mawala ng pagkakakitaan, pero kung kalusugan naman po namin ang kapalit, hindi naman po atatama. Hawak ko po ngayon ang chicharon na nanggaling sa inirereklamong pagawaan. Ang tatak, Key Lynn's Special Pork Chicharon sa halagang 13 piso. Abe, mukhang sulit na ang dami nito. Pero makikitang wala nang ibang impormasyon dito. Wala pong nakasaad na address, nutrition facts, ingredients, at ayon sa Food and Drug Administration, dapat ay nakikita ito ng mga customer. Panoorin natin ang pag-aksyon ng resibo sa reklamong ito. Ano nga kaya ang aming matutuklasan? August 22, pinuntahan ng resibo ang Tarlac City para makumpirma ang reklamo. Pero bago marating ang lugar, nagpasikot-sikot ang aming team sa isang napakakipot na daanan. May chicharon na, oh. Asa ka ba dyan? Masaklap lang, hindi, parang hindi ka asi. Pagdating sa gitnang bahagi ng eskinita, kaliwat kanan na ang mga pagawaan ng chicharon. At para makakuha ng mas malutong na mga impormasyon, ang isa naming napagtanungan, may recommended na biligan. Saan po ito nabibili? Di ba may gawaan po dito? Sa halagang 13 piso, may isang bag ka na ng chicharon. Magkano po ito? 35. Dalawa po. Super crunchy pero 5 stars kaya ang lasa? Makalipas ang 4 na araw, pinaligan ng resibo ang nasabing lugar kasama ang isang asset mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Tarlac.
Thank you po. Agad naman siyang in-entertain at itinuro ang hile-hilera ng mga paggawaan ng chicharon. Sa production area, hindi rin nakaligtas sa aming surveillance ang isang babae na nagre-repack na pakamot-kamot muna sa ulo. At saka diretso segue sa pagdakot ng chicharon na nire-repack. Extra alat po ba yan sa bawat kagat? At dahil napa-taste test din ng police asset, ano kaya ang kanyang review? Nung natikman ko ma'am yung chicharon nila, medyo maanta, parang yung mapanghiba. May konting lagkit. Malapit po sa CR po yata yun, saka yung pinagkainan. Nakatambak lang doon, lalangaw-langaw. Everyday fiesta naman pala rito para sa mga langaw. Doon lang din ma'am sila nagluluto eh. Yung isa ko pong nakita, malapit lang sa kalsada. Tapos yung mantika niya na pinagpiprituhan, eh maitim na po. Mag-use pa sa use yun. Habang nasa lugar, mapapansin din ang mga tricycle na nagkakarga ng bulto-bultong mga chicharon. Nang hanapin ang resibo sa Food and Drug Administration o FDA ang pangalan ng chicharon na K-Lin's Special Pork Chicharon, walang lumabas sa mga resulta. Ibig sabihin, hindi rehistrado at aprobadong food product ang K-Lin's Special Pork Chicharon kung hindi ho mabibigyan ng approval o hindi ho dumaan sa Food and Drug Administration ang isang produkto, partikular mga pagkain. Ano po? Ano yung peligro na posibleng idulot nito sa ating mga kababayan? Lalo na ho yung bibili, syempre. Actually, masyado pong mapanganib, no? Kung hindi ito dumaan sa evaluation ng quality at of course safety ng Food and Drug Administration. Kaya po ito ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kalusugan. Yes, Atty. Kagaya po yan ng allergens na hindi nakadeklara. Pwede rin po na magkaroon ng misleading na label sa kanilang mga packaging kung nilalagyan nila ng label. At labag po sa batas kapag hindi po nilagyan ng proper labeling ang atin pong mga processed food na ibinebenta sa merkado. Kinabukasan, inilapitan ng CIDG Tarlac at resibo sa lokal na pamahalaan ng Tarlac City ang mga minamanmanang paggawaan ng chicharon. Sir, patingin po ako ng mission order. Makalipas lang ang isang oras, May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? nagpa siya ang inspection team ng City Health Office na mag-surprise inspection sa lugar. At pagdating sa komunidad, May solusyon! Ang sumbong, Huwag po kayo gumagawa. ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Punta kami rito, hindi po maayos yung pagkakakanyo. Ano yung natakot tayo? Sinakyak yun. sa unang bahay na pinasok ng mga otoridad, may kapuna-puna na raw sa tinatawag nilang cooking area. Mga ma'am sir, mantika pa ba yan o crudo? Ew! Kasi nakita po namin yung lugar nyo, hindi po siya akma doon sa standard ng sanitation. Adunay. Ngayon lahat po yung mga karne dyan, kailangan namin pagpistahin. Iko-condemn po namin yun kasi kung siya ng hotcake. Wala po tayong magagawa. Kasi nga po, nung pumunta kami rito, hindi po maayos yung pagkakakanyo. Sa patuloy na pag-inspeksyon ng lokal na pamahalaan, walang lusot sa mata ng mga inspektor ang mga kadugyutang paggawa ng chicharon. Tignan mo, nagluluto ka, wala kang damit, wala ka pa naninigarilyo ka pa. Sa katabing bahay naman, ang mga karne na chinap-chap, tinetaste test din ng sandabakak na mga langaw. Wow naman! Only pork para sa ating flying creatures. Kaya po na, dapat po ating kontak up kayo na. Yan po, palawango po na. Para po hindi tayo na para sa negosyo natin, ayusin po natin. Total kumikita naman po tayo. Sa panayam ng resibo sa mga ilang may-ari ng 6 na pagawaan na ininspeksyon ng mga otoridad, hindi raw nila itinatanggi ang maruming paraan ng paggawa ng chicharon. Pero ito lang daw kasi ang tangi nilang paraan para makapaghanap buhay. Matagal na. Diyan na nga yung mga anak ko. Sakit lang. Sakit ko. Hindi ko po alam kung saan kami kukuha ng para pagkain po namin. Ngayon, kung ano po yung masasuggest nyo na gusto nyong mangyari, na gusto nyong malinis or ano or what po, willing naman po kami makipag-cooperate. Ayon naman sa inspection team ng Tarlac City, nilabag ng mga pagawaan ng mga sumusunod.
Una, ginagawa po yung chicharon sa loob ng residential houses na hindi po akma bilang food processing area. Ikalawa po, wala silang sanitary permit, health certificates po ng mga nagtatrabaho doon, at business license. Ikatlo po, hindi rin po sila dumaan sa City Planning and Development Office kaya wala po silang locational clearance. Sa ngayon, ipinasara na ang mga pagawaan ng chicharon. Hindi sila maaaring gumawa at magbenta hanggat naayos nila ang lugar at nakapag-apply na sila ng mga karampatang permit. Pagsisiguro naman ng Tarlac City LGU, maghihigpit man sila sa mga lumabag sa kanilang patakaran, tutulungan din nila ang mga umaasa rito bilang kabuhayan. Payo po sa kanila ay maghanap po tayo ng angkop na lugar at dumaan po sa tamang proseso, and we will give them all the assistance. Maaari rin po silang mag-organize actually bilang isang cooperative, di ba? Upang matulungan po sila maging legal at maging sustainable po yung kanilang operation. Paalala naman ng mga operatibang kasama sa inspeksyon, maaari ring maharap sa kriminal na kaso ang mga pagawaan ng pagkain na maaaring magdala ng panganib sa kalusugan. Ito po ay binigyan natin ng babala sa unang pagkakataon. Sa susunod po nating maaktuhan at may reklamo pang maririnig, ay pwede na po natin ihulihin sila at i-effect po natin ang criminal aspect po nito. Mayroon pong paglabag sa ilang batas natin gaya na nga po ng Sanitation Code, ng Consumer Act at saka yung pwede din po yung Food Safety Act po na pwede natin ikaso sa kanila. Ito po yung maging magandang leksyon na rin sa ibang kababayan natin ang gustong maghanap buhay na dapat isang guni mismo sa kinaukulan. Kinumpis ka rin na mahigit kumulang 55 kilos na karne ng baboy at chicharon. Papatupad po natin yung cease and desist order. Hindi naman masama ang magnegosyo lalo na't kung ito lang ang paraan para kumita at makapaghanap buhay. Pero sa bawat kabuhayan, may tama at malinis na paraan. Patuloy na babantayan ng resibo ang mga reklamong tulad nito, alang-alang sa kaligtasan ng mga taong tumatangkilik dito. Tatlong Chinese nationals ang tinugis ng mga otoridad. Paano ba naman overstaying na nga, sangkot pa raw sa droga at sa isang love scam na nagpapaibig ng mga biktima online? Ni hao, bawal na bawal po mga yan! Effective today, all pogos are banned. July 2024, ipinatupad ang total ban ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Kasunod nito ang kabi-kabilang pagkalughog at pagpapasara ng illegal POGO hubs. Sa gitna ng mga operasyon, iba't ibang pang-abuso at pambibiktima sa mga dayuhan at Pilipino ang nabunyag. Pero sa kabila ng pagpapasara sa malalaking POGO hub na kalaunay nagmistulang scam hubs na, ang ilan sa kanila nag-downgrade na raw ng mga opisina. Mula sa mala call center ng mga opisina, naging home base na raw ang mga ito. Kasi alam nila na nagigpit na tayo at marami na ring mga nahuhuli. Lalo na dito sa Manila, ang ginagawa nila ngayon, nag-spread out na sila, lumalabas na sila ng NCR. At yung iba nga na nandito sa Cavite, usually nagstay sila sa mga mga exclusive villages, mga private villas, para hindi ma-monitor na may illegal operation or may opisina na nilalagay sila. Tulad na lang ng natanggap ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU na sumbong Hulyo nitong taon. Nakaranas daw ang isang Pilipina ng matinding trauma sa kamay ng isang dayuhan. Ito yung text na natanggap natin dun sa isang nakatakas na na babae na nagpaparescue nga. Sinasabi nga dito sa text na nakatera po kami dyan ng kaibigan ko at nagsumbong ko yung kaibigan ko sa akin na sa pinapagawa ng mga Chinese na lalaki niya. Muntik na nga daw sila din tagain. Kaya tumakas daw po sila kasi hindi na daw safe. Takot na daw sila doon at natutroma na sila. Ang biktima, empleyado raw ng Chinese nationals at inuutosang manloko at magpaibig ng mga biktima online. Bukod nga doon sa pagkulong sa kanila at pagpuwersa sa kanila na magtrabaho sa kanilang lab scam operation, ay sinasabi din na pinipilit silang gumamit ng droga nitong mga Chinese boss na kasama nila.
Sa isang cellphone video naman na ipinadala ng Pinay sa BI, makikita ang isang foreigner na abala sa isang gilid. May binabalot at saka sinindihan at hinit-hit. Ang mga inireklamo, not one, not two, but 3 Chinese nationals. Nang i-check ng Bureau of Immigration ang records ng mga dayuhan, napag-alamang overstaying aliens na ang 3 Chinese nationals. Yung isa ay meron ng deportation order dahil sa tagal nga ng pamamalagi niya dito. Although yung dalawa overstaying na din pero wala pa tayong existing na deportation order. Kaya wala nang inaksayang oras ang mga operatiba. July 15, 2025, ibinaba na ang mission order para mapasok ang misteryosong bahay. Nag-record check po kami, nakita namin na itong mga ito ay mga overstaying na. So yun yung naging unang basis namin upang mag-issue ng mission order upang hulihin sila. Sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit o BIFSU at PIDEA, May pogo sila doon na operation. May workstation, laptop lang. pinuntahan na ng mga operatibang nasabing bahay kasama ang resibo. Tao po, a mission order has arrived. Dahil walang lumalabas para harapin ang mga operatiba, kailangang akyatin ang bakod at puwersahin ang lock ng gate. Nang makapasok, agad nilang hinalugog ang loob ng bahay. Sa unang palapag, nakita ang mga cellphone at laptop. Ito raw ang ginagamit ng mga suspect para sa kanilang love scam. Ito yung sa nila sa workstation, nakikita natin yung mga chats nila dun sa mga clients nila or yung mga victims ng love scam. Kasi nagpapanggap sila dito na girlfriend noon. Kasi makikita mo dito, lahat yan naka good morning baby. Nila parang mga boyfriend na o kunwari boyfriend. Kung mag-video call naman, virtual lang yung gagamitin nila. Sa second floor naman ng bahay, namata ng isang Chinese national. Narito rin ang 2 Pinay na dating kasamaan ng Pilipinang nagsumbong sa Bureau of Immigration. Base sa interview namin sa isa sa mga na-rescue, galing na sila sa malaking Pogo office before. So, nung open pa yung Pogo sa atin, nung nagkaroon nga ng Pogo ban, doon na sila nagwatak-watak at nagkaroon ng mga small operation sa mga bahay-bahay na lang. Kanino itong 2 laptop? Sino gumagamit? Sila po. So maghapon, ganun ginagawa nila, ganun setup nyo dito, may nagla-laptop, may naglalaro, ganun lang yan. Everyday yan. We will search for any drugs. Yes. Yung kama, angat mo. Angat mo yung kama. Sa patuloy na pag-iikot ng mga operatiba, natagpuan ng PIDEA ang isang maleta. Nang buksan, tumambal ang mga pakete ng pinaghihinalaang illegal na droga. Oh my God. Oh. Now you know English, huh? Who's this? Hindi maaari nung biglang nag-Chinese. Nang tanungin ng resibo ang isa sa mga suspect tungkol dito, aba, si Sir, hindi raw niya knows. What are you talking about, sir? Sir, what are you talking about? What are you talking about, Jim? What do you talk about? Nakita rin ang mga paso ng passport ng mga suspect. Matapos ang mabusising paghahanap ng mga operatiba, arestado ang 3 dayuhan at isinama rin sa opisina ng Bureau of Immigration ang 2 Pilipina para sa karagdagang investigasyon. Nakaharap ang mga foreigner sa kasong paglabag sa Section 37 ng Philippine Immigration Act. Ang isa nakaharap sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kakasuhan po natin sila for working without permit at being undesirable aliens at overstaying aliens. Depende naman po kasi yan, lalo na kasi kung may mga local case pa. Kung sinampahan po ito ng kaso ng PIDEA, hindi po agad natin ito mapapadeport. So kung kailangan pa silang ikulong para managot dun sa local case nila, ay
idadalhin po natin sila sa ating local jail facility upang doon po sila muna makulong bago natin mapadeport. Bukas ang Pilipinas sa mga dayuhan na nais bumisita sa ating bansa. Pero oras na mauwi sa krimen at kakinakinalang mga gawain ng kanilang pananatili rito. Nariyan ang mga alagad ng batas para siguraduhing matigil ito at mapanagot ang mga dayo bago ibalik sa kanilang bansa. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Surangin. May aksyon, may ebidensya, resibo. Walang lusot ang may atraso.